boy. Kaya mo ba yan sila? Si Pangarap oh. Naghuhukay eh. Naghuhukay ka Pangarap. Isang magandang araw mga boss amo. Alam nyo ba ang playing with other dogs ang pinakapaboritong activity ng isang aso? While ang pinaka-challenging sa mga utak ng aso ay ang pack walk. Kaya naman bago namin sila hayaang maglaro ay nagpa-pack walk muna kami para mabigyan sila ng tamang disiplina. Magpapahinga muna yan at pupunta sa kanilang mga kanya-kanyang teritoryo. Ang mga Giants ay nananatili sa gazebo while ang mga Hungarian Puli ay nasa malapit sa aking bahay. At kapag naligaw ang mga Giants ay hahabulin o itataboy ni Jose. Ngayong araw nga ay kakaiba dahil si Lapu-Lapu na known to be territorial ay nakipaglaro sa kanyang mga kaibigang aso. Si John Wick na kanyang mortal na kaaway at nagbigay sa kanya ng kauna-unahan niyang battle scar. Ang himalang kanyang kalaro. Paano nga ba malalaman kung naglalaro lang ba ang aso mo o nag-aaway na? Or paano mo malalaman kung malapit ng mag-away para sawayin mo na? Kapag kasama mo nga ang mga aso mo, ay madali mo na lang malalaman kung ano ang behavior nila. For example, itong si John Wick at si Lapu-Lapu. Makikita nyo na naghahabulan sila at nagkakagatan. Pero kung mapapansin nyo yung kanilang mga katawan, parang nagsisway, parang nagsasayaw. Walang stiffness or hindi naninigas. Then meron silang give and take. Kung minsan sa ibabaw si John Wick, kung minsan sa ilalim si Lapu-Lapu, kung minsan naman susugod si Lapu-Lapu, at kung minsan naman magpapahabol si John Wick. Sa ganitong laro ay walang away na mangyayari. Paano naman kung si Pangarap na ang kalaro ng mga Giants? Sige, pagmasdan natin ang behavior ni Pangarap sa mga Giants. At ito nakikita nyo, ay si Lapu-Lapu nilalaro si Pangarap. Ito isang rare moment na si Lapu-Lapu nakipaglaro kay Pangarap. Never gagawin ni Lapu-Lapu yan. Oh, ito mo naman yung laro ni Lapu-Lapu. Merong diin. Meron. Sayang, naputol. Dahil merong nagtao po. Pero mga boss amo, yung mga ganyang galawan, lalo na kung ang aso nyo ay identified na may aggression, yan ang babantayan nyo. Kasi ngayon ay stable si Lapu-Lapu, pero pag pinush pa ni Pangarap si Lapu-Lapu, ay yun na. Yun na yung sinasabi kong gulo. Panuorin naman natin ito. Itong mga kalaro ni Pangarap na mga aso ko na to, ito yung mga balanseng aso. Hindi ako mangangamba na kakatayin nila si Pangarap dahil hindi nila yun gagawin kay Pangarap. Gaya nito, tatapak-tapakan lang sila ni Pangarap pero hindi sila nagre-react. Kakagatin sila ni Pangarap pero hindi sila magre-react ng masama. Ganyan ang mga balanseng aso. Pero, mga boss amo, kahit gaano kabalanse ang aso mo, wag na wag mo silang hahayaan na sila lang. Dahil magkakaasaran at magkakaasaran yan, lalo na kung wala ka. Lalo na kung merong hit na isang aso. At lalong-lalo na kung merong isang dominanteng aso na nasa pack, kagaya ni Lapu-Lapu. Yan, nakikita nyo yung gigil ni Lapu-Lapu kay Pangarap, pati si John Wick na-activate. Shhh! Kapag ganyan, ay sasawayin mo na agad. Sa part na ito ay wala na si Lapu-Lapu dahil nasitsitan ko na siya. Shh. 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 Relax, relax. Relax. Shh. Shh. Relax. Shh. John Wick. Yun, at makikita nyo na kalmado na ulit ang pack. Wala namang kaso sa akin kung ang magbangayan ay alabay sa alabay. Ang problema ko lang ay forest dog sa alabay. Alam na natin kung sino ang dehado. Kaya naman ang lagi kong sinasabi ay ang tao ang alpha, ang aso ang beta. Dahil kung kabaliktaran, tiyak si Pangarap na forest dog ay isang pangarap na lang. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.